Hi everyone, we're glad to be here today. Welcome to our first podcast episode. We are a group of 4th year BS Computer Science students at NBS College. And today, we'll be discussing a topic that has affected all of us deeply. Ito yung digital divide. And i-discuss din namin kung ano yung naging effects nun sa amin, especially during the COVID-19 pandemic. So let's introduce ourselves first. My name is Miguel. My name is Jen. And my name is Kenneth. And my name is Casey, and we are Crimson Tech Hawks. So, to start, ano nga ba yung digital divide? Ito yung gap between those who have easy access to digital technology at sa mga hindi. During the pandemic kasi, itong digital divide guys is naging critical or naging crucial issue kasi nga ang lahat ng mga estudyante all over the world, not just in our country, the Philippines, we shifted to online learning, diba? So, ngayon naman, let's go back to when the pandemic started and the classes suddenly moved online. So, ano yung mga initial thoughts or reactions nyo back then, guys? Siguro mauna na ako. Kasi ang palagay ko, crucial nun kasi parang dapat nag-skip tayo ng isang taon. Or yun nga, parang academic freeze. Kasi, di ba, hindi pa lahat handa mag-online class. Hindi pa lahat ng lugar kayang i-accommodate yung online class, di ba? So, ayun, para sa akin, dapat siguro nag-skip tayo ng year bago natin pinilit yung online class or modular learning. So, para sa akin naman yung naging initial thoughts ko noon when the pandemic hit and we are declared under quarantine, di ba? So, super nanibago talaga ako noon and I really thought that the pandemic would only last, quickly lang, matatapos lang. And di ko talaga in-expect that time na magtuloy-tuloy siya. So, I thought it would only take months, 2 weeks lang, di ba? no? I mean, Akala ko nga 2 weeks, tapos after 2 weeks, oo nga, di ba? quarantine na So, unfortunately, it lasted for almost over 2 years. So, ayun yung, naging reaction ko that time na super nakakapanibago talaga siya. yun nga, parang tinawag siya na new normal, no? So, para sa akin naman sis, naging online na yung modality ng pag-aaral natin. Yeah. Oo nga eh. So, yun nga. So, since nalipat nga yung modality of education natin through online, nasa isip ko nun, syempre, mas ma-access na natin yung iba't ibang applications na pwede natin gamitin through online and para sa education natin, sa pag-aaral natin. Sa akin naman, my initial thoughts, actually, during the first pandemic nung online class, hindi talaga ako agree sa online class eh. Nag-stop ako nun. Nag-stop ako 1 year. Kasi parang hindi ko talaga kaya ng online class kasi, ayun, programmer tayo, computer science. So, Parang di ka pa readyng mag-college di pa ako sa pandemic. sobrang hirap din kasi talaga eh. Nahihirapan na nga ako nung senior high ako nung kahit yung face-to-face lalo naman yung online class. So, sobrang nag-stop ako nun 1 year. So, yung naging ko nun, nagpahinga muna ako. Yun. Speaking of pag-stop, ako rin na-stop ako ng 1 year dahil sa pandemic eh. Dahil nga nawalan ako ng school na pag-enrollan dahil parang late na. Kasi ang hirap talaga maghanap ng school nun before kasi yung mga kino-cover up lang or ina-accommodate ng mga school. Yung mga around vicinity lang nila. Naghahanap tayo ng school nun sa Facebook, di ba? And luckily, fun fact guys, nahanap ko lang ditong school talaga sa Facebook, NBS College. NBS College. So, NBS College. Tapos, ang ko nun is, yun, di ba, nahirapan ako maghanap ng school. Bale, ang ginawa ko lang nun is, so talaga pahinga. Galing akong pagka-grade 12 nun. Bali, inaantay namin mag-graduation kasi inaantay namin matapos yung pandemic. Then, nagtuloy-tuloy. Ayun, nagising na lang kami isang araw. Ready na kami mag-college. Tapos bigla na lang tayo nag-graduation sa senior high, no? Tapos ayun. bigla na lang nag-college.
So, So, super unexpected talaga yung time na Nangyari. yun. Tapos, super challenging, di ba? Oo, Super napakahirap nun. Ang daming struggles dahil new normal kasi. Naging new normal nga, di ba? ayun, speaking of challenge, ayun nga, gusto ko si Ate Jen yung magsagot nito Ay, Ano ba yan? Dedicated ata to eh. Kasi nung mga first year natin, medyo nahihirapan ka eh. So, ayun nga, yung tanong ko is, ano yung mga challenges na na-experience mo pagdating sa internet access o technology? Grabe, ako talaga yung naging center of ano dito sa tanong na yan, ha? Grabe, ha? Hindi ko inasahan to, ha? So, ang pinaka naging challenge lang talaga nung pandemic talaga sa akin, especially nung magka-college na, since ayun nga, self-supporting ako noon. Tapos nagdadalawang isip talaga ako noon kung mag-work muna ba talaga ako despite having the setup nung pandemic. Oo, yun nga pala, Oo. nagtatrabaho ka din pala. Nagtatrabaho pa kasi ako noon. Tapos, I really decided that time. I don't know if I decided, I am parang di pa buo yung loob ko na magpatuloy talaga sa college kasi nga na-experience ko yung pandemic ng grade 12 ako eh. So nahirapan ako noon and di ko alam kung kakayanin ko kung magka-college ba ako in this kind of setup. So ang ginawa ko noon is naghanap ako ng school ko sa Facebook kasi nga yung mga mga universities noon is based lang sila sa grades and unfortunately yung mga in-applyan kong school that time is hindi pumasok yung grades ko nga kasi medyo may pagkababaan siya. Wala kasing mga entrance exam noon. So Kasi pandemic kasi nun eh. pandemic Fair di pa tayo yung mga nag-enroll doon. Di tayo makakapag-exam noon. Na-cancel lahat ng examination ng entrance noon. So, ayun. So, fast forward naman, that time, is nakapasok ako sa NBS College and nag-adjust talaga ako. I really did my best na maka-cope up sa klase natin. That time, di ba, sa mga major, nangangapa pa ako. Nangangapa Buti nga, talaga ako. nagtutulungan Kasi tayo nun eh. no? sobrang layo din ng courses mo. Ano mga uli yung courses mo Uy, nung gas senior ako high? nung senior Gas, high. oo. Sobrang Tas layo, nag-switch. di ba? So, talagang zero knowledge ng pagdating Oo. sa IT field. Tapos bigla kang super na culture shock talaga ako nun. Kasi ano tong code na to? Ano tong Lagi pseudocode ka nga sa na akin to? nagchat nun eh. Oo, nagtatanong ako sa inyo kung paano ba gawin tong flow charting na to, yung that kind of scenarios, 'di ba? So, super hindi ako naging handa nun. So, ayun yung naging challenge ko nung pandemic talaga. Next naman is yung follow-up ko naman is, ayun nga, gaya ng sinabi mo, is nahirapan ka. So, ayun nga, habang nag-online class ka, is paano yun naka-apekto sa pagpasa ng mga projects mo? Kasi, ayun nga, ano yung naging coping mechanism mo o yung solution mo para malagpasan mo to? Kasi hanggang ngayon is fourth year na tayo. So, ano yung naging solution mo o naging strategy mo para malagpasan yung challenges na ginawa mo nun? Ayun. So, sasagutin ko lang to in a very simple way. So, yung naging naging solution ko pagdating sa pagpapasa ng assignments is inaral ko talaga yung platform na ginagamit natin. Like, paano ba gumawa ng Google Docs? Kasi, parang first time kung kasi Word lang talaga or Microsoft lang talaga yung ginamit Tas yung Google that Classroom time. pa, no? Tapos Google Classroom. Siyempre, paano dito? Paano Mag-upload ng magpasa file. ng assignment? Nakasanayan kasi yung no? Face-to-face dati. Tapos wala kaming laptop. Parang super na-culture shock ako noon. Kasi walang laptop. Tapos biglang... Ang hirap pa sa mobile. Ang hirap sa mobile. So, ayun. The key lang talaga that time is to explore and have an adaptability skills na kaya mong maging adaptive dun sa new normal nga na sinasabi natin, di ba? Tama. Ayun. So, palagay nyo naman, paano dapat mas napaganda yung mga nabigay na tulong ng community natin sa mga mag-aaral or sa mga estudyante na gustong mag-aral then may limited access sa technologies and internet?
So, ayun. As a student nga na merong limited access sa dahil nga sa low device ko nung nagkaroon ng online classes, thanks sa QC nga kasi nag-provide sila ng mga devices na pwede magamit ng mga students na kapuspalad na True. Naalala ko dati yung mga tablets, di ba, na binibigay. Mga pinapahiram yun eh. Tapos may kasamang mga SIM card. SIM Ano card yung ba mga yun? natanggap mo nun? Ano matanggap mo nun, Ken? yung tablet nila na in-offer nila sa mga public school students. Tapos may kasama yun na SIM card na may Data. Data. Yes, tapos yung data nun, nire-renew nila yun after every month yata or every week. Ganon. I see. Oo nga, na ano ko rin yun, nabalitaan ko rin yun sa mga ibang friends ko. Kasi nung time na yun, galing kaming Valenzuela City. Tas yung mga ibang friends ko nun, parang naka-experience din ng mga ng mga ganong Pero klaseng ayun nga, benefits. sadly hindi lahat nakatanggap ng Oh, yun lang kasi ayuda. Hindi lahat nakatanggap ng ganong benefit kasi 'di ba, yung iba kahit gawing module, napakalalayo ng lugar. Nakita niyo sa balita, 'di ba, yung mga teacher. Lumalangoy, parang lalangoy talaga Lalo sa ng mga dagat. mga probinsya na. Oh, tapos Sobrang yung hirap. dati yung mga nanay pa yung kumukuha ng mga module sa school. Di ba? Hindi lang nanay, siya din ang sumasagot. Oo. Oo, yung mga nanay pa yung sumasagot. Dapat yung nanay talaga yung graduate. So ayun, naalala ko rin talaga dati yung mga panic buying. Sobrang benta dati ng mga computer, unit, Ay, oo, isa na rin tas yun. laptop. Tapos naalala ko dati yung mga estudyante, naghahanap talaga ng mga magagandang units ng laptop na pang online class. Tapos yung mga store naman, super nag-sold out na yung mga nila, mga Yung iba nga, nagmamahal pala no? Kala ko pagkain lang. Kasi in demand eh. Oh, in demand kasi In talaga demand that kasi. time kasi ayun talaga yung necessity natin that time eh. So, ayun. Napakaganda ng mga naging insights natin guys, no, pagdating sa experiences natin at kung paano natin kinope yung challenge during the pandemic. So ngayon naman, gusto kong tanungin kayo kung ano yung may mga skills ba kayong nakuha or ano yung mga insights na talagang nag-spark sa inyo given na na-experience natin yung time na yon. So, yung experience ba na yon is nakapagpabago ng tingin nyo sa halaga or sa hindi kahalagahan ng technology sa ating, sa ating student life or kahit sa general experience natin? Sa akin yun. Speaking of spark, sa akin yung palagi kong mas nag-spark na skill ko or strategy ko sa pag-aaral is yung paggawa ko ng mas mabibilis na task. Yung mga task na binibigay na sa amin, parang kaya ko siyang gawin ng mas mabilis dati. Dahil, para hindi na ma-move yung mga deadlines ng mga task namin. Para, mabilis lahat yung improvement namin. Mabilis ka na gumawa. Dahil dun, napabilis ako sa paggawa. Yung hindi na masyadong parang petics, hindi kagaya nung pag face-to-face dati, di ba? Parang, okay lang yan, bukas na natin tapusin ng isang mabilisan, isang bagsakan lang. Hindi yun, nung time na yun, kasi dati ang hirap nga ng mga devices natin dun, di ba? More on actual pa. Kaya, ayun, parang Sulat-sulat pa. nakapag-adapt ako Naka-PDF na. Oo. Tapos yung pagdating naman sa ang tawag dito, yung mga klase natin, 'di ba? Yung mga teacher nagpapa-actual talaga sila Ay, oo. para lang matapos. Ang hirap nga. Kunwari ngayon, 30 minutes silang magle-lecture. Tas yung titirang oras is gawin mo yung activity mo para lang makasave ng data or ng time para lang wala nang babalikan, 'di ba? So, ayun, Kenneth, may sasabihin ba si Kenneth? Tsaka yung paggamit, pag sis online tayo, marami akong na-discover na mga online applications na talagang nakakatulong sa mga students para
magawa nila yung mga task nila, assignments nila, especially projects. Daming tools no? Natuto tayong mag-email, natuto tayong mag-Google Docs, Google Sheets. Tsaka mga online Tsaka ang dami ding madami ding mga lumabas na tools, yung parang mas naging Minsan popular. na nagka-code pa tayo sa cellphone, di ba? Yun yun. Nahihirapan Ano gumawa ng talaga devices, dati? di ba? Tapos i-share screen mo pa yun para mademo, di ba? Oo, kapag mag-present tayo, di ba? Paano ba mag-present? Paano ba mag-record sa Google Meet? So, super... Ngayon, alam niyo na, di ba, paano mag-record. Oo, So, basic dati, na lang. basic na lang. So, talagang nag-adapt talaga tayo dun sa ano natin, no? Sa new Nakapag-adjust normal tayo. Nakapag-adjust tayo. Very good. Oh, grabe, ang galing naman talaga natin, no? So, ayun talaga yung naggagawa ng pagiging adaptive natin sa ating advancement ng technology. So, ngayon naman, dahil naranasan natin yung ganong setup, 'di ba? At hindi naman malabo na nararanasan din 'to ng mga younger generations natin. 'Di ba? Kasi ngayon hindi naman lahat kahit nga ganito na yung technology natin ngayon, hindi naman lahat is meron pang advanced technological equipments ngayon. Hindi naman lahat may magandang PC, hindi naman lahat may magandang access sa data, ganun. So parang may mga tao pa rin talagang hindi nakakasabay ngayon sa pag-usbong talaga ng technology. So, ayun. Gusto ko yung tanongin guys, ano ba yung pinaka-best advice or ano bang mapapayo nyo dun sa mga ganong klaseng students? Ako sa akin siguro, lalo sa mga upcoming college na students, pinaka siguro ma-advise ko is yung mag-advance reading Oo. about sa mga Ginagawa mo ba yan? Hindi ko magawa yun. hirap Actually yan. nung mga unang beses, advice na rin siya sa akin ng kuya ko eh. Ng mga prof din. Tsaka ng mga prof ko bago ka nag-college, advice na Kasi siya yung sa ibang akin. mga prof natin, pagpasok pa lang natin before the lesson, kailangan Par- alam na expected na. natin. Oo. Yun ang pinakabungad Oh nun. my God. Yun ang Recitation ka agad, dapat advance ka, di ba? Parang ano yun eh, parang So, may pressure dapat ka alam mo talaga. na yan, parang ganun. Kaya para hindi nyo magaya yung mga nagawa namin pagkakamali dati, palagay ko. Yun. So ayun, nice one 'di ba Miguel? Sa akin naman ang masasabi ko lang talaga dun sa mga students, pagdating naman to sa sa mga files nyo, ito lang talaga yung pinaka best advice ko, I think, na masasabi sa inyo is kung wala kayong laptop, for example, tas yung device nyo is hindi kaya yung mga gantong software na gumawa kayo ng maraming activities, is kung may time naman kayong pumunta sa computer shop, is mag-invest kayo sa mga flash drive. Sa Kasi akin naman, super talaga siya, gamit talaga siya kasi ma-organize mo yung files mo and Makakompile mo naman. ma-access mo pa anytime, anywhere, di ba, kapag meron kang flash drive. Tapos may mga na tayo ngayon, yung mga cloud drives, kunwari cloud yung drives, Google Drives. So, please, utilize nyo yung ganong kind of technological Now we have feature, guys, na meron tayo ngayon. Kasi, super helpful talaga siya. And, personally, guys, ay ginagamit ko talaga siya ngayon and super nalilesen yung isipin ko na ay paano ko ba ma-access yung gantong file ko, and napapadali talaga yung pag-aaral ko kasi nga na-organize yung Mabilis mga nakapag-browse. portfolio ko, na-access ko yung mga ibang resources ko. Sobrang mahalaga nun eh kasi pag kunwari may gagawin ka tapos iniisip mo na kailangan ka may reference ka. So, ayun, napakaganda ng ganong klaseng software. So, para sa akin naman, although lahat naman tayo, halos lahat naman ng tao ngayon sa Pilipinas meron ng mga cellphone, kanya-kanyang phone. Ang ma-advise ko naman para sa mga upcoming college students is, syempre, dapat kapag nagle-lesson yung mga teachers nyo, magtatanong kayo after. Hindi nyo, hahayaan nyo lang yung mga prof Hindi na talaga problema ko nun, hindi ako nagtatanong. Ay, ako kasi hindi kasi ako nagtatanong kasi gusto ko matapos kagad eh. Yung mga Tsaka tinanong any questions, mga Oo, gano'n. tapos sasabihin mo, None po. none po. Tapos wala pala, di mo pala naintindihan yung topic, di ba? Mga gano'n. Tsaka syempre, para rin maintindihan ng prof nyo kung saan kayo nahihirapan. Oh, true. Tama. Oo Tama. nga, para mas tama. makapag-adjust din, no? Ang Diba? ganda.
True. Correct ka dyan, Kenneth. Ayan, ang ganda naman sinabi ni Kenneth. So, ayun naman sa akin, same lang din sa kanya. But yun sa akin is, ayun nga, magiging advice ko lang is, ayun na, sa environment is kahit gaano kagulo yung environment mo, wag ka talaga magpapadistract. Focus ka lang talaga sa goal. Dapat talaga makikinig ka kasi pag kaharap mo yung computer, ako as gamer din ako. Pag nasa harap ako ng computer, lagi ako nag-aaltab, di ko talaga siya maiwasan, no? So, ayun lang magiging advice ko is, ayun lang, kung online class, ayun lang yung bubuksan mo talaga. Kasi sa akin talaga, ang daming nakabukas eh. Oh, ganun din sa akin dati. Pagka no? Oo, tama. Sige. Napakaganda naman talaga ng mga binigay na advices ng ating mga kuyang CS. So, ayun. Thank you so much for listening, guys. And to my fellow classmates, Ken, Miguel, and Casey for sharing their insights and thoughts. We hope our ideas today really helped spark on the awareness and action around the digital divide sa ating educational system, di ba guys? Kasi napaka-importante ng pag-utilize natin ngayon ng digital products ngayon sa pag-aaral natin, di ba? So, that's all guys. See you on our next episode. Thank you. Bye!